Kita nyo naman. Yun no? Hi guys, welcome back again to my vlog, and for this video, pupunta nga tayo sa Oaxaca o yung pinaka-sementeryo dito sa Japan. Oaxaca yung term na ginagamit nila para sa word na sementeryo. Ngayong buwan kasi ginugunita yung undas dito sa Japan. Undas sa atin sa Pilipinas, ubon naman dito sa Japan. Katulad din natin mga Pilipino, ang mga Hapon ay pumupunta rin sa sementeryo para gunitain yung mga kamag-anak nila na yumao. August 13 nga ito yung araw kung saan pupunta yung mga Hapon sa mga kamag-anak nila na yumao. Mag-alin ng bulaklak, pagkain, saka ng dasal. August 14 naman, kasama yung mga kaluluwa ng mga kamag-anak nila. Mag-stay kung saan yung bahay nung namatay. August 15 naman, ito yung send-off. Kung saan pupunta ulit yung mga Hapon sa puntod ng mga kamag-anak nila yumao para ihatid ang kaluluwa ng kanilang mahal sa buhay. At yun ang tradisyon nila dito sa Japan. Dito kami sa Saitama nakatira ni Papa, at sa Chiba naman kung saan matatagpuan ang Oaxaca o sementeryo kung saan nakalaga ang labi ng mga kamag-anak ni Papa. Napakalawak ng parking lot dito. Kumpara nga pala sa mga normal na Oaxaca o sementeryo, ito ay napakalaki. Wala sa bahay sa Saitama hanggang dito sa may Chiba, umabot na mahigit isang oras. At tirikan nga talaga ng araw ngayon, kaya buti na lang nakakuruma or nakasasakyan kami ni Papa. Pagdating nga namin dito medyo naligaw pa si Papa kasi sabi niya sa akin napakalaki talaga ng sementeryo na to. So pagkatapos ng 525,600 minutes, ayun nakita niya na ang puntod ng kanyang mahal sa buhay. Nakakamiss nga talaga yung sementeryo dito sa Japan kasi napakalinis. Dito kasi sa Japan kapag ililibing na yung mahal sa buhay, hindi na buong katawan mismo yung ililibing. I-cremate na nila ito at syempre buto na lang din ang matitira. At ito yung mukha ng puntod ng mga Japanese. Tingin ko nga medyo may kamahalan itong mga to. At isa sa advantage niya kahit papano hindi siya ganun nakalawak talaga dahil buto na nga lang talaga yun nandito. Tingnan namin dito talagang walang kalat, malinis, may mga dumating man, may mga nag-alay na rin. Pero kung papansin nyo, ang bawat daan ay napakalinis talaga. Tinawag na rin nga pala ko ni Papa kasi ang sabi niya sa akin nakita niya na yung puntod ng mga mahal niya sa buhay. First time ko nga talaga na makapasok dito sa Oaxaca or sementeryo dito sa Japan. Siyempre wala naman ako kamag-anak na nandito. I mean, wala akong kamag-anak na namatay dito para dalawin. Nagkataon na alam ko na ubong na kaya tinanong ko si Papa kung pupunta siya sa sementeryo. At siyempre bilang foreigner o Pilipino, tayo na may sa kultura nila. Kaya sabi ko kay Papa na samahan ko siya kapag pupunta siya sa sementeryo. Biniro ko pa siya, sabi ko sa kanya, pakilala mo ko sa mga magulang mo o doon sa lola mo na ako yung ampon mo dito sa Japan. Tuwang-tuwa naman siya sa akin. So ito na nga yung puntod ng mga mahal sa buhay ni Papa. Pagdating nga pala namin dito, may mga nakaalay na nabulaklak. Ay joke lang, puro pala mga dahon. Sabi sa akin ni Papa, nauna ng araw dumalaw dito yung kapatid niyang babae. Kasi pagdating namin dito, malinis na, may mga alay na nabulaklak o ng dahon-dahon. So, sa taas ng bato na to, nakaukit yung pangalan ng mga mahal niya sa buhay. Susuki nga lang talaga yung nababasa ko dito kasi ito yung apelido nila Papa. Kung titinan mo nga naman talaga, hindi siya talaga mukhang puntod. At ito nga may nakasabay pa kami. May dala siya na bulaklak, may dala siya na panlinis, at di ko alam kung ano yung tawag dun sa bilog na yun. Habang kumuha ng tubig si Papa kasi yun ang gagamitin niya na panlinis sa puntod, tinignan ko rin itong iba mga puntod. Tinignan ko yung design, baka kung may gusto ka dito, kung ano yung design na gusto mo, para masabi natin or para mapagawan kita. Hindi, joke lang. Joke lang yun ha. Walang ganon. At dahil napakainit, buti na lang mayroong payong dito sa loob ng sasakyan ni Mama. Mayroon kasi yung sasakyan ka, syempre paglabas natin, ayun, nanuno talaga ang init. Matutunaw talaga mga taba natin dito. At ito na nga si Papa, nakakuha na siya ng tubig para linisin yung puntod ng kanyang mga mahal sa buhay. Nakalagay nga pala dito yung kanyang mama, yung kanyang papa, yung kanyang lola. Walang sigurado kung dito na rin yung kuya niya. Pero pagkakalam ko, yung lolo niya ay hindi dito. So, syempre tayo pinaka-sidekick ni Papa, ang gagawin natin ay sabi nga, share blessing, kaya ito ang gagawin ko dito ay papayungan ko na si Papa. Dahil napakainit nga dito talaga naman, napakabilis nga lang talaga na matuyo yung pinunasan ni Papa. Natuwa pa nga ako kay Papa kasi nung pagdating namin dito, may offer na bulaklak at saka ng juice or ng ocha ang kanyang kapatid. Pero si Papa, tinanggal niya. Niligay niya yung kanyang binili. Bumili din siya ng ocha at syempre may mga pagkain at jelly na binili. Siguro yung mga paboritong kinakain ng mga mahal sa buhay. Nakita ko rin na may insenso na at medyo maapoy-apoy pa yung insenso, kaya sabi ko kakauwi lang siguro ng kapatid niya. Ito na nga at binuksan na ni Papa yung binili niya dalawang ocha. May mga mochi, may cake, mayroong isang minatamis, hindi ko alam kung anong tawag. Parang coffee jelly yata. Binili nga lang namin to sa may 7-Eleven kanina. Alam ko nga lang na binili niya to kasi na gising ako nung nag-stop siya sa may 7-Eleven. Kasi sabi ko kay Papa, medyo puyat pa ako kaya gusto ko na matulog. Pero gusto ko rin sumama sa kanya. Kaya yun, papunta kami dito, nakatulog lang din ako. Ginising nga lang ni Papa sabi niya nakarating na kami. Sabi sa akin ni Mama, talaga napakapait ni Papa bilang anak. Pagkakalam ko, sa kanya na rin napamana yung bahay at yung ilang mga lupa. At pagkatapos na mag-alay ng pagkain ni Papa, bubuksan niya na yung insenso. Ito na rin kasi yung paraan kung paano sila mag-offer na dasal, magsisindi ng insenso, tapos magdadasal. At ito nga pala yung mga tinanggal kanina ni Papa na in-offer ng kapatid niya. Siyempre, social si Papa. Lavender kasi yung scent na binili ni Papa na insenso. So, totoo niya yan, nakikita
nakikita ko yung senso na to dun sa kwarto nila. At pagkatapos niya nga na masindihan yung 6 na steak, yung 3 ay ibinigay niya sa akin. Yun, ang ibig sabihin nito mag-offer ka rin ng dasal para sa kanila. Ito nga at nauna na magdasal si Papa. Umabot lang siguro ng 2 minuto yung pagdadasal niya. Pagkatapos na magdasal ni Papa, sumunod na ako. Nagpasalamat nga ako sa kanila kasi sabi ko pinatuloy nila ako sa bahay ko at sabi ko rin na alagaan si Papa kasi tumatanda na siya. Sabi ko rin na ingatan si Mama bilang partner ngayon ni Papa. Bibihira lang talaga na makahanap ng mga ganito na Japanese. Sa napakabait, tuturuin ka talaga na pamilya. Ganun din si Mama na nakilala ko dito sa Japan. Biniro ko pa nga si Papa, sabi ko ipakilala ko bilang ampon. So ito na nga, pagkatapos na malinis, magbigay ng offer, magdasal, so ito na, uwi na kami ni Papa. Umabot nga lang ng 10 to 15 minutes yung pagdadasal namin kasama yung offering at ito na nga, alis na tayo. May mga nakasabay din kami pero hindi talaga crowded. Isa sa mga maganda rin experience dito yung malaman mo yung kultura nila, yung habit nila, yung costume nila para kahit papaano unti-unti maintindihan mo rin sila. Good experience na rin to bilang isang Pilipino na makita yung paraan o tradisyon nila kung paano sila mag-offer, paano nila gunitain yung mga mahal nila sa buhay, at syempre kung ano yung mga ginagawa nila pagdating sa panahon na ganito. Ito na nga at mula sa Chiba, uwi na kami sa may Saitama. Dahil natutulog ako kanina, hindi ko expect yung ganda ng dinaanan namin ni Papa. Kaya napatanong ako sa kanya. Tinanong ko kung dito rin kami dumaan kanina. Ang sabi niya, dito tayo dumaan kanina. Yun nga lang, natutulog ka. At ito na nga, papakita ko sa inyo yung ganda ng daan na dinaanan namin ni Papa pauwi.